kapistahan ng Epifania o pagpapahayag o tatlong pantas o tatlong hari. Bahagi yun. Para po sa iba, ito ay kung tawagin ay ikalawang Pasko. So, yung unang Pasko ay pagpapakita ni Jesus sa mga pastol ng Israel. Ito ngayon ay ang pagpapakita ni Jesus sa mga pantas na mga hindi Israelita, mga mag-aaral. So bahagi yun, yung lumang kalendaryo, ito ay pinagliliwang tuwing January 6. No? Kaya nga po isasarado ang pintuan ng Jubileo para sa taong 2025 sa January 6, ngayon 2026. Bagaman sa mga yung lumang piyesta na tatlong hari o piyesta ng Epifania. Pero ngayon, ginagawa natin linggo pagkatapos ng Pasko. Kung pumagang pa ng Pasko sa linggo, yung susunod na linggo ay yun ang kapistahan din ng Epifania. Na nagkapahamon sa atin ng alin na ang pananampalataya natin ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang tawag na namin dito ay universality. Yung universality of faith. Yung Catholicism, yung pagtawag ng Diyos, sapagkat ang pagtawag ng Diyos ay para sa lahat. Tatlong bagay yun. Una, makita natin yung pinapaaral yung paghahanap ng katotohanan. Yung paghahanap ng katotohanan hindi lamang sa mga nananampalataya. Ninais ng Diyos na ang paghahanap ng katotohanan o paghahanap ng liwanag, yung tala na nakita ng dalawang pantas, ay hinahanap din hindi lamang ng mga nananalig sa Diyos. Kahit na yung ibang mananalig, naghahanap din ng katotohanan. Pero ang tawag natin dito yung tatlong mago ay tanda ng mga naghahanap ng katotohanan. Truth seeker. Bahagi yun. Kung saan ay makita ko natin. At kung inyo pong makita, yung mga nagsisimba na everyday, mula ko ng Pasko, yung mga pagbasa natin ay tumutuloy sa katotohanan. Napakahalagang pagkakasyon yung katotohanan. Sapagkat kinakailangan na anumang uri ng relasyon o ugnayan dapat nakabase sa katotohanan. Bagaman may ilang nagtatagal na hindi yun ang basihan. Kaya lamang, kapag nagtapos yun, ay very tragic. Kasi bakit? Hindi nakabase sa katotohanan. Pero maliwanag ko natin, lahat naghahanap ng katotohanan. At yung pananampalataya natin, yung tunay na pananampalataya, ay hindi pwede ilayo tayo sa katotohanan. Kasi yan ang mangyayari, magbubulahan lang tayo. Bahagi yun. Kaya nga yung ating pananampalataya, ay sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya, ipinamanhin dito natin itong tatlong ito, ay
tatlong pantas na nagnanais na makita yung kabuuan at kaganapan o yung madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan. Kaya rin, hinanap nila si Jesus. Bahagi yun yun. Nawa po makita natin. At yung katotohanan, hindi yung katotohanan, gusto nila kasi ano we create truth in our image. Kung minsan naghahanap tayo ng katotohanan sa ayon sa gusto natin imahin. Hindi. Dapat, ang imahin dapat natin ay tumingin sa tunay na katotohanan. Kaya nga itong tatlong ito ay lumabas mula sa kanilang pinalalagyan upang hanapin si Jesus. At sa paghahanap ng katotohanan, may nakita tayong dalawang main reaction. Dalawang main reaction. Una, yung reaction ng hari, si Herodes. Anong reaksyon niya? Nalikalin, nagulumihanan, nataranta, bahagi yun. Kaya pagkakataon na makita mo natin, hindi mapakali. Ganun talaga kasi, katotohanan. Bahagi may mga taong sabi nga namin, gugulatin ng katotohanan. Lalong-lalo na yung alin, yung ayaw humarap sa katotohanan. Guguluhin yun. Pagkakataon. Kaya siguro, tingnan din natin, kapag tayo ay nasa harapan ng katotohanan, tayo nagugulumihanan, baka tayo katulad ni Herodes, ay naguguluhan sa pagdating ng katotohanan, baka mali ang orientation natin. Ayaw natin tanggapin ang katotohanan. Pagkakataon na kung saan ay kinakailangan natin na nawa, ay mabago ang ating pagkaunawa na yung katotohanan na ito ay hindi para tayo ay sirain. And also, mind you, do not use katotohanan para sirain ang ibang tao. Hindi ng katotohanan dulot na Jesus. Ang tunay na katotohanan ay alin, naghihilom ng libita, nag-create, hindi yun ang bibira. Bahagi yun na huwag namin kalimutan. Huwag niyong gawing sandala ang katotohanan para wasakin ang ibang tao. Hindi po yan mga Kristiyan. Kaya nga, ano yung isang reaksyon? Reaksyon ng tatlong pantas. Anong reaksyon ng tatlong pantas? Nagkalak. Tuwang-tuwa sila. Nung nakita nila sa Jesus, tuwang-tuwa yung tatlong pantas. Nakita nila yung tala. Hindi lamang ang tala na gumagabay sa kanila, ngunit yung liwanag na walang iba, kundi ang ating Panginoon si Kristo. At huwag natin kalimutan, ang tunay na damdamin na naghahanap ng katotohanan ay kagalakan. Bakit? Kasi yung tunay na naghahanap ng katotohanan, makita natin, pinalalaya tayo. Ginagawin tayo. Inaayos tayo. Inililigtas tayo. Hindi tayo pinukulong. Hindi tayo pinarurusan. Bahagi yun na makita natin. At nawa, sa ating paghahanap ng katotohanan, yun ang maranasan natin, naranasan ng katotohanan. At pagkatapos yun, ano nakita natin? Yung tunay na nakatagpo ng katotohanan,
yung tunay na kalagpo kay Jesus, anong ginawa? Naghandog. Anong ihandog ng tatlo? Ginto, kamanyan, at mira. No? Yung ginto, tanda ng pag-ahari ni Jesus. Yung kamanyan, tanda ng pagka-Diyos ni Jesus. Yung mira, tanda ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili, pagkamatay at muling pagkabuhay. No? So, kaya, anong nangyari natin? No? May ari natin. May nawawag natin ang tunay na pagkilala sa katotohanan, ang tunay na pagkilala kay Jesus na ating Diyos. Yung tunay na worship, hindi pwede ikaw ay sumasamba na hindi ka marunong mag-alay. Bahagi yun, pinakailangan mag-aalay ka. Ano yung pwede natin i-alay? Paliginan, sinasabi ko yung alay mo lang ay yung religiyo. Hindi mo pwede i-alay yung religiyo. No? Hindi tayo mga Robin Hood. Ang i-alay mo lang ay yung ano yung i-alay mo? Yung galing mo. No? Ano bang mayroong ka? Yung galing mo. Yung panahon mo. Yung presensya mo. No? Yung presensya mo. Na malaking bahagi mo yun. Kaya ako napakalaga. Ayaw ko minsan. Kapag mga meeting, mga meeting, paparin na sila mag-meeting mo. Pinakailangan nandun yung presence mo. Kasi mahalaga ka. May bahagi yun. Kahit yung presensya ko, bahagi yun ng pag-aalay. Pagkakataon na kung saan ay makita mo. Kahit mo sa pagkakataon namin sa pagpagnayan sa Diyos. Kaya ngayong tatlong hari naglakbay para maipakita nila yung kanilang presensya. Kaya Jesus, nagsigilang sa religion na ito sa isang sarsapan. At yun yung pag-aalay. Kasama na rin din yung alay. Yung ating mga sirabi. Yung pag-susikat natin. Sabihin natin. Yung pagpaglaban natin ng panas. Ialay natin ang Diyos. Bahagi yun. Pinagmamalaki natin, lumalaban tayo ng patas. Walang kwenta yan. Pag hindi mo hinahandog sa Diyos, kapag hindi mo hinahandog sa Diyos, yabang lang yan. It needs to be offered. Kaya ngayon yung binigyan din natin ng pansin ng bagong taon, yung mga putas, kinakailangan yung ihahandog mo yan sa Diyos. Katulad ng paghahandog ng tatlong pantas. At ang huling ihahandog yan, yung kagustuhan ng pagbabago, pagpapanibago, pagbahagi yun. Hindi pwede na tayo ay manatili na lamang sa dati natin ginagawa. Kinakailangan natin ng mag-iba ng landas, katulad ng tatlong pantas. Hindi na sila bumalik kay Herodes. Nag-iba sila ng landas. Kinakailangan natin ng isang pagpapanibago. Bahagi yun. Sabi na yan, bakit maganda na yung ginagawa namin? Hindi dapat lalo natin ginagandahan. Bahagi mo yun. Sabagat, kung lutusin, kapag sinabi namin na, kaya ayaw ko yung salita na katulad lamang ng nakaraang taon, katulad lamang kahapon. Walang ating experience yun. No? Kinakailangan mo bago. No? Kasi bakit? Nakita mo yung katotohanan. No? Nakita mo sa Jesus. No? Kasi kung talaga nakita mo sa Jesus, marami tayong dapat na ayusin sa daigdig na ito. Kaya, kinakailangan yung puso na handa sa pagpapanibago. Kasama yun sa ating iaalay. Kaya nga po, sa ganitong panalangin, ilulog natin sa harapan ng Diyos, tumayo po tayo lahat. At samahan niyo ako sa panalangin na ito kay Jesus sa kanyang ipinpalihan. Panginoong Jesucristo, liwanag ng sanlibutan at hari ng lahat ng bansa,
Sa banal na araw ng iyong Epipanya, ipinahayag mo ang iyong sarili sa lahat ng mga tao sa daigdig. Tulad ng mga pantas mula sa silangan. Lumalapit kami sa iyo ng may bukas na puso, nagkahahanap ng iyong katotohanan, at nananabik sa iyong presensya. Patnubayan mo kami ng iyong liwanag, O Panginoon, lalo na kapag ang aming landas ay hindi malinaw. Kapag madilim ang daan, ikaw nawa ang aming bituin. Kapag kami naliligaw, ibalik mo kami sa iyo. Iniaalay namin sa iyo hindi ito kamanyang at bilang, kundi ang mga handog ng aming buhay, ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga pag-asa at pag-ibig. Linisin mo ang aming mga puso mula sa kapalaluan at takot. Turuan mo kami sumamba sa iyo ng may kababaang loob at naglilingkod ng may bukas palad na puso. Kung paano ipinahayag mo ang iyong sarili sa mga pantas, ipahayag mo rin ang iyong sarili sa aming mga buhay, upang makilala ka namin sa mga duka, sa mga nagluhusa, at sa mga nakakalimutan. At matapos namin makatakbuhan na may makabalik kami sa aming araw-araw na mamumuhay sa ibang landas, binago, pinanibago, at puspos ng iyong liwanag. Ikaw na namumuhay at nag-ahari kasama ng Ama sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen.